Magandang araw sa'yo. Diretso na tayo. May material tayo dito, isang aklat, Claiming the Ground, How to Spiritually Map and Prayer Walk Your Way to Community Breakthrough. Sinulat ni Chris R. Velasquez, isang Pinoy missionary pastor. Narinig ko na yan. Ang mission natin ngayon, himayin natin yung kakaibang approach nito Panalangin daw pero parang active strategy para sa community change. Okay, simulan na natin to. Tama. Bale, ang core idea niyan, pinagsama niya yung dalawang bagay. Una, yung tinatawag na prayer walking. Yung bang naglalakad ka sa lugar tapos nananalangin ka? Exactly. Intentional yon. Tapos, pangalawa, yung spiritual mapping. Ito yung parang pag-alam, hindi lang sa physical, kundi sa mga, alam mo na, di nakikitang puwersa o yung MO ng lugar, spiritually speaking. Okay. So, ang tingin dito sa prayer, hindi yung personal devotion mo, kundi parang plano, parang blueprint talaga for change. Gets ko. So, di lang yung dasal sa loob ng kwarto o simbahan. Parang field work to na may kasamang panalangin. Medyo ganun nga. Sabi nga sa libro, para kang lumalakad kung saan lumalakad ang Diyos. Nakikipag-partner ka sa Espiritu para magkaroon ng breakthrough, yung term nila Pagbabago. Pag-asa. Interesting. Tapos, binanggit din na may roots daw to sa Bible. Sina Abraham, si Jesus. Yun nga. Si Abraham naglakbay, di ba? Si Jesus, yung ministry niya, nasa kalye kasama mga tao, hindi lang sa templo. So may biblical basis daw. Okay. Pero dito yung medyo nakakaintriga. Paano to ginagawa in practice, lalo na yung spiritual mapping? Parang ang abstract pakinggan, di ba? Well, yun yung fascinating. Actually, hindi sila dapat hiwalay. Sinasabi na mas effective ang prayer walking pag may kasamang spiritual mapping. At ganun din pabalik. Magkadugtong sila. Oo. Tungkol naman sa pagiging abstract, ang spiritual mapping, dinidescribe siya as a process para matukoy mo yung tinatawag na spiritual topography. Topography, parang terrain? Parang ganun. Isipin mo, inaalam mo kung nasaan yung mga hotspots, mga lugar na parang may bigat, may problema. At nasaan din yung mga doorways, potential for hope, for opportunity. Okay, parang positive and negative points sa mapa. Pwede. Kasama na rin dito yung pag-identify sa mga paulit-ulit na problema, halimbawa, grabe kahirapan sa isang area, o yung cycle ng violence. Tinitingnan to sa libro na posibleng may kinalaman sa tinatawag nilang spiritual strongholds. Mga balwarte ng negatibong impluensya, ganun? Parang ganun. Ang goal is makita mo yung community, hindi lang sa nakikita ng mata, kundi pati yung spiritual dimension niya. Parang bird's eye view, pero pati yung nasa ilalim. Okay. Nagiging mas malinaw na. So parang ina-analyze mo yung di nakikitang dynamics ng lugar. May mga practical steps ba to? Hindi lang concept? Oo, meron. Structured siya actually. May mga hakbang na binibigay yung libro. Una, syempre paghahanda. Kasama dyan yung team fasting, worship, para yung focus tama. Spiritual prep. Tapos, information gathering. Dito na papasok yung mismong pag-oobserba. Makikipag-usap ka sa mga tao doon, sa mga residente. Maglalakad ka ng tahimik, nagdadarasal, nagmamasid sa bawat kanto, bawat bloke. So research din pala, on the ground. Oo. Tapos, yung mismong paggawa ng mapa. Literal na mapa to ng lugar, pero lalagyan mo ng mga nota, mga annotations tungkol sa na-observe mong spiritual conditions. Ano yung mga hotspots? Saan yung mga doorways? Parang may legend yung mapa mo ng spiritual insights. Tama. Halimbawa, i-mark mo yung isang eskinita na laging may gulo o yung isang tindahan na parang sentro ng community life o yung bakanting lote na pwedeng may mangyaring maganda. Tapos yung prayer walking mismo? May mga patterns din yun. Pwedeng ikutin mo yung buong perimeter ng barangay o parang grid system, lalakarin mong bawat kalye. Ang goal kasi, pag may mapa ka na, mas targeted na yung panalangin mo. Alam mo kung anong ipagdarasal mo para sa specific na lugar na yun. Wow! Parang combination ng social observation, research, at saka focused prayer. So ano daw yung potential impact nito? Sabi mo nga, community breakthrough Malaking bagay yun, no?
Oo, malaki yung promise. Sinasabi sa material na kapag nagawa to ng tama, may potential siyang bumasag dun sa mga spiritual strongholds na sinasabi natin, yung mga ugat ng mga problema na pabalik-balik. At ano yung nakikitang resulta? Ang resulta daw, pwedeng pagkakasundo sa mga dati ng magkakaaway, paghilom ng mga sugat sa komunidad, alam mo yon, at pag-usbong talaga ng pag-asa. May mga kwento pa nga raw, mga testimony na yung mga komunidad na yung mga ganitong effort na link sa pagbaba ng crime rate sa ibang lugar. Talaga? Oo, o kaya yung mga dating delikadong parke naging safe space para sa mga bata o nagkaroon ng mas magandang cooperation yung mga simbahan at LGU or mga negosyo. Ang premise kasi, kapag nabago yung spiritual atmosphere through prayer, nagkakaroon ng space para sa positive changes sa physical realm. Oo. So, ang buod natin dito, itong claiming the ground, based sa pinag-usapan natin, parang nag-o-offer siya ng framework na ang prayer, hindi lang passive na hiling. Pwede siyang maging active, strategic, and very place-based na action. Oo, gamit yung prayer walking at spiritual mapping para talaga sa pagbabago ng komunidad. Parang partnership talaga with God, pero on the ground. Doon mismo sa pinangyayarihan. Makes sense. At ito siguro yung iiwan nating tanong para sa'yo na nakikinig. Kung totoo yung sinasabi ng aklat na bawat sulok ng community mo, bawat kalye, bawat eskinita, may kwento at spiritual na kalagayan, paano kaya mababago yung tingin mo at pakikilahok mo dyan? Kung kikilalanin mo yung potensyal ng presence mo at ng panalangin mo habang nandoon ka mismo sa lugar na yon. May mga di nga ba nakikitang puwersa na humuhubog sa paligid natin na matutugunan pala natin sa ganitong paraan, sa paglakad, pagmamapa at pananalangin. Oo nga, no? Isang bagay na pwedeng pag-isipan habang naglalakad ka rin sa sarili mong community.